Okay guys, so nakikita nyo si Kia Soluto. Model niyan is 2021. So 1.4 liter engine. And meron na siyang 22,000 kilometers sa kanyang milyahe. No? So isa sa mga pinakagusto ko dito is napakatipid niya sa gas guys. So I'm averaging 6 liters per 100 kilometers, which is okay na siya talaga. Yan yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. And then guys, isa pa, kung mapapansin nyo yung ibang mga 3 cylinder engines katulad ni Toyota Race, sobra yung vibration niya guys. So kung titingnan mo siya sa engine bay niya, talagang yung vibration is napaka tindi na mararamdaman mo hanggang sa driver side, sa passenger side, sa loob ng sasakyan. Whereas dito kay Kia Soluto, 4 cylinders, very low vibration, napaka chill lang yung pakiramdam, hindi ma-vibrate, hindi ma-vibrate yung pakiramdam mo sa loob. So hindi mo mararamdaman. So si Kia Soluto guys is honestly low ground clearance siya. Ibig sabihin kadalasan sumasayad talaga ako. And then yung alloy wheels na yung niya guys, yung kanyang gulong, and then meron siyang repeater sa kanyang side mirror. So kapag ka nag-flasher ka, turn lights, and then disusi siya guys, no? Pero meron siyang key fob. So na siya, keyless entry na siya. So unlock, ayan, and then lock, ayan. So okay naman siya. Okay talaga to si Kia Soluto guys, no? Maganda siya. And then pasok tayo sa loob guys. So makikita nyo, pagpasok nyo is maaliwalas yung kanyang yung pakiramdam sa loob. Okay, so yung dashboard malinis, simple guys, tingnan, no? So ayan ang dashboard ni Kia Soluto 1.4 EX. Ayan, so makikita nyo aircon vents, very simple ng konsepto. Okay, and then nandiyan yung hazard lights. Okay, and then okay, so yung kanyang head unit, okay, may mga physical knobs siya, physical buttons para mas madali. So yan yung kanyang air vent circular. And then ito yung kanyang steering wheel. So kung mapapansin nyo guys, naka-leather siya, pero bili ko lang sa Shopee. And then yan yung audio controls niya, no? Integrated na dun sa steering wheel. Okay, so yan, maganda si Kia Soluto. Okay, and then meron siyang airbag sa driver's side, and also airbag sa passenger side. Sa front lang yan guys, dual airbags. And then yan, meron siyang vanity mirror sa passenger side. And then of course, meron din siyang vanity mirror. Wala siyang vanity mirror sa driver's side. Ayan. Nilagyan ko lang yan ng parang lagayan. So, ayan, meron siyang dome light sa front. Okay? So, very useful yan guys, especially kapag meron kayong mga kailangang basahin in the middle of nowhere. Ayan, meron siyang rear view mirror na may anti-glare. Okay? And then, ayan yung kanyang control ng air. Ayan, so mapapansin nyo, puro di pihit yan, hindi yan katulad ng iba na automatic yung climate control. Pero mas okay sa akin to, kasi hindi ka mahihirapan, no, kapag kahit hindi ka tumingin. And then mapapansin nyo guys, itong mga yung mga control ng windows wala sa side, nandyan sa center. Ayan, no. Ayan, kung hindi kayo sanay, and masasanay rin kayo pagka meron na kayong ganyan. Then lagay ng cellphone, then USB charging port, and then yung aux 12 volt socket. Ayan, nandyan yan sa unahan. So very useful yan guys, maganda. And then may papansin nyo, ito is manual transmission. Ayan, yung typical natin na manual transmission, napakaganda, masarap guys, i-cambio, hindi mahirap. Okay, ayan, so bottle holders. Okay, and then may iba pang lagayan. Ayan. And then ito yung gustuhan ko dito guys kay Kia Soluto, na meron siyang built-in na armrest. Okay, so na-fold mo siya pagka hindi mo siya gagamitin. Ito, very useful yan sa akin, especially sa mga pag nangangalay na ako sa long drive. Ayan.
So guys, itong seats ni Kia Soluto EX is leatherette yan. So yan na mismo yung leather niyan nung pagkabili. Okay, so yan. Maganda guys. Okay din. And then soft yan, no. And then hindi siya nakakangalay kapag ka long drive. Ayan. So yung plastic naman niya guys, okay lang. Hindi naman parang murahin na dating, pero hindi rin naman parang, basta ano siya, plastic, hard plastic. And then ito guys, yung head unit niya is ito yung isa sa pinaka-responsive na head units na ano ko guys, na nahawakan ko, na nagamit ko. Napaka-responsive niyan. Okay, so isang pindot talagang nagre-react yan. And then meron siyang Android Auto and Apple CarPlay. So hindi na kayo mahihirapan. Kaya lang ano siya, wired yan. Ibig sabihin, isasaksak mo talaga. And then, ayan. Padako naman tayo sa likod. Ayan guys, sa likod ni Kia Soluto, ayan, makikita nyo is maluwag din. Actually, maluwag talaga tong likod ni Kia Soluto. And then yung meron siyang nasa side yung kanyang window control, taas baba. Ayan. So yan, and then yung speakers na-integrate dyan sa mismong door. And then meron siyang bottle holders. Ayan. So ito yung kanyang sa gitna na tapakan. Actually guys, natutuwa ako dito kasi napakababa. Ibig sabihin kahit may third passenger ka, okay na okay. Okay, hindi mahihirapan. Kaso, ang problema dito, wala siyang charging port sa gitna, wala siyang air vent, wala ano lang talaga, lagayan lang talaga. And then wala siyang dome light sa likod, sa gitna. So wala. Ayan. Tapos yung legroom niya guys is super ano yun guys napakaluwag talaga guys ng legroom. And then dito naman tayo sa boot space guys. Ayan. Actually guys, ayan, meron siyang reverse camera. Okay, so hindi na kayo mahihirapan kapag kayo ay nagpa-park. Pagka kayo nagre-reverse yan, meron parking sensors sa likod. Okay, napaka-useful niyan. Ayan. Tapos guys, mapapansin nyo, ayan, wala siyang knob para buksan yung likod. Kailangan nyo talagang susian yung trunk, yung compartment. So guys, itong sasakyan na to talaga ginawa para sa mga taong hindi masyadong maarte, gano'n. Yung katulad ko na ang hinahanap talaga is yung usefulness ng sasakyan. Ito guys, napakaluwang ng compartment niyan. Ako guys ay lagi akong may mga parcels na dinideliver ko kasi may business ako. Talagang napupuno yan, pero talagang sobrang daming parcels kayang-kaya nito ni Kia Soluto. Isa sa mga pinakamalalaking compartment sa class niya. Ayan guys, makikita nyo yung likod ni Kia Soluto. So guys, ganun sa akin, masasabi ko kay Kia Soluto, isang kotse na talaga namang napaka-useful, and then hindi ka naman bibitinin yan guys, talagang alagaan mo siya, and then ibibigay niya sa'yo yung kailangan mo, which is yung hindi siya luxury car, hindi siya sports car, pero siya yung car na talagang reliable as a daily driver. So again, may 20,000+ kilometers na siya sa akin, hindi niya ako binigo. So yun lang masasabi ko guys. Kung gusto nyo nitong car na to, pwede nyo siya guys i-test drive sa mga Kia dealerships na malapit sa inyo. And I'm sure guys na isa to sa mga kotse na magugustuhan nyo, not just in terms of the looks, but also in terms of the reliability guys. Kasi ako guys, ever since talagang Kia Hyundai user ako, pero talagang hindi ako binigo ng mga sasakyan na to. So yun lang guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.